another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, maglilibot tayo dito sa Sagada Mountain Province for 3 days and 2 nights. And stay tuned guys, dahil maglalagay ulit ako ng expenses calculator sa vlog na to para alam nyo kung magkano yung kailangan nyong i-prepare in case gusto nyo ring pumunta dito sa Sagada. Nagsimula ang aming adventure ng 9 PM sa Centris, Quezon City. Dito ang pick-up point ng kinuha naming travel agency papunta sa Sagada. Travel Now Asia ang kinuha naming travel agency para sa aming Sagada adventure, and 3,999 pesos ang binigay nila sa aming rate for joiners. Pero kung mas marami kayong magjo-join, mas makakamura kayo. From here po to going to Sagada, it takes po 9 hours to 10 hours po. Depende pa po yun sa road condition. Kasi Holy Week po ngayon, malamang po traffic ngayon sa LX po sa mga madadaanan natin. And then sa lahat po ng mga gusto magsabi po ng may mga nasi-CR po, pwede po kayo magsabi, pwede po natin ihindo sa mga nearest gas station. After ng briefing ng ating travel coordinator na si Kuya Roji, ay umusad na ang aming biyahe papunta sa Sagada. And good news guys, karamihan sa tour package sa Sagada ay may side trip sa Banawe, Baguio at iba pang part ng Mountain Province. Pagkatapos ng ilang oras sa biyahe ay narating din namin ang sikat na Banawe Arc. Hi guys, good morning. So ngayon ay 5:30 na guys. So umalis kami sa Manila ng 9. So nasa 8.5 hours din yung biyahe. So sobrang tagal. Pagkatapos naming magpa-picture sa Banawe Arc ay umusad na ang aming biyahe sa aming next stop, ang Banawe Rice Terraces. So aside from pupuntahan natin yung viewing deck ng Banawe Rice Terraces, ay dito na rin tayo magbe-breakfast. Make sure na meron kayong dalang cash dahil medyo mahirap makahanap ng ATM sa mga lugar na to. Sa GCash naman, medyo mahina ang signal sa ibang part. Pagdating namin sa Banawe Rice Terraces viewing deck ay umorder na agad kami ng breakfast. And luckily wala pang masyadong tourist kaya na-serve agad yung food namin. But just in case, marami ng turista, tanungin nyo sila guys kung ilang minutes ang serving time para kung medyo matagal pa ay pwede muna kayo mag-picture-picture sa viewing deck. So ito yung in-order namin guys, corned beef with bottled water, and that's worth 190 pesos. Yung sa kasama ko naman guys ay 185 kasi hindi siya umorder ng water, coffee yung pinili niya. So yung coffee nila guys ay 20 pesos para sa plain, and kapag may creamer ay 25 pesos. Medyo limited nga pala guys yung kanilang dining space, pero kung suswertehin kayo ay makakakuha kayo ng napakagandang spot tulad ng group na to na nag-breakfast sa harap ng napakagandang view ng Banawe Rice Terraces. Kaway kayo sa vlog! Yan, ang ganda ng view nila dito guys. Hi guys! So tapos na tayo mag-breakfast. So andito na tayo guys sa Banawe Rice Terraces. Yep, ayan na siya. So, andito ako guys sa pinakaunang viewing deck. Ayan, ito yung pinakaunang viewing deck. Pero kung gusto nyo mas malapit sa Rice Terraces guys, ay yung nasa unahan na yun yung pangalawang viewing deck. So guys, punta tayo dun sa pangalawang viewing deck. Reminder pala guys for safety, mag-ingat kayo sa part na to dahil wala ditong railing and medyo malalim yung right side. So kung ayaw nyong gumawa ng eksena dito sa Banawe Rice Terraces, wag na wag kayong madadapa.
dahil malalaglag talaga kayo sa baba. Pagkatapos kong i-admire ang ganda ng Banawi Rice Terraces ay pinuntahan ko naman ang kanilang souvenir shop. Dahil may gusto akong bilhin dito na hindi ko nabili noong unang beses akong pumunta dito noong 2016 dahil kulang ako sa budget. So ngayon guys, puntahan natin yung souvenir shop kasi meron akong gustong bilhin dito and I promise to myself na pagbalik ko dito talaga bibiling ko na yon. So kukunin na natin siya today. So ito guys yung souvenir shop. So ang tawag dito guys ay bulol. So maraming klase yan, merong mga maliliit pero ang kinuha ko guys ay yung malaki. 450 pesos ang binayaran ko para sa item na to and for me sulit na siya para sa gantong size. Bumili nga rin pala kami ng kasama ko ng kwintas and this is worth 50 pesos each. And nakakita kami guys ng napakaliit na bulol na nasa necklace. This is 100 pesos. So bumili rin kami niya ng tig-isa. Bumisita po kayo sa Banawi Rice Terraces. Marami pong view dito. May hot spring, waterfalls, rice terraces, tsaka hiking. Name nyo kuya? Gideon. Gideon. Thank you. So binigyan tayo ng free ni kuya guys na ref magnet. After 1 hour ay sumakay na ulit kami ng van para ipagpatuloy ang ating biyahe papunta sa Sagada. Pero hindi pa kami nakakalayo ay may nadaanan kaming mga residents ng Banawi Ifugao, so bumaba muna kami para magpa-picture sa kanila. Guys, marunong sila mag 2 joints. After naming magpa-picture ay nagbigay na kami ng tip and bumalik na kami sa van para ipagpatuloy ang aming biyahe. Hindi na ako mag-a-add sa ating expenses calculator dahil nakadepende naman yan sa inyo kung magkano yung gusto nyong ibigay. Reminders pala sa mga joiners, meron tayong sinusunod na itinerary, so make sure na hindi kayo magiging cause of delay kung ayaw nyong tingnan ng masama ng mga kasama nyo sa van. No, charot lang. Usually mga nakakasama naman naming joiners ay mga friendly at masasaya kasama. So another stop over muna tayo guys. Titingnan natin yung rice terraces dito. Ito ginanap yung isa sa mga shooting, yung isa sa mga sindiri ng Glorious. Ito Angel Aquino. Nice. meron sila dyan sila. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Yon! So, pagkatapos ng napaka-cinematic nating soundtrack ay dumiretso na ang ating biyahe and inabot kami guys ng 1 hour from Bayo Rice Terraces to Sagada. Ayun guys, so kakarating lang natin dito guys sa Sagada. So ito guys ang ating lodge and dito tayo magstay for 2 nights. Ayun guys, so wala yata kaming room.
Hindi, joke lang. Ate, baka yung magandang view. Hello po. So, ito na guys yung aming room. Room 301. Ayan. So, bukas na to. Kasi galing na kami sa loob. Ayan. So, pagbukas nyo ng pinto, ito na guys yung kabuuan ng room. Ito yung bed. Tapos, ito yung kanilang cabinet. Ayan, yung may mga hanger na din. So, pwede kayong mag-hang ng mga damit, lalo na yung mga gusot. Tapos, meron ditong pinto. Ay, wow, may balcony. Nice. So, ito yung view sa likod. Tapos, tingnan natin guys yung CR. Ay, wait, buksan natin tong pintana. Wow. Ang ganda ng view sa bintana. Tapos, tingnan natin yung kanilang CR. Okay, malinis. Malaki din siya. Wow, in fairness, meron ditong heater ah. May shower, may heater, may bidet. Gumagana ba ang bidet? Ang tanong. Boom! Ay, nice, gumagana. Fairness ah. Natin kung malakas ang flash. Medyo madugi flash natin. Okay then. Yan, nice. Gumagana lahat. And puno guys ng tissue. Napaka-generous nila. Wala nga palang aircon yung room namin pero okay lang kasi malamig guys dito sa Sagada lalo na sa gabi kahit April na. Wala din kasamang toiletries yung room, buti na lang meron silang tindahan sa baba so bumili na lang kami ng sarili naming toiletries. So ito lahat ay 65 pesos. And nakalimutan naming magdala ng tsinelas. So, bumili na lang kami ng tsinelas din, dun din sa store nila. That's 150 pesos each. Ayun. So, tapos na kami guys mag-rest. Nakatulog ako ng I think more than 1 hour din. So, ngayon pupuntahan natin yung pottery and then after doon sa cave. So, kailangan namin mag-tsinelas. Kaya nakabili na kami ng tsinelas. Yung pinakita ko kanina. You're unaware, keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Guys, nandito na tayo sa pottery. So, pasok na tayo para makita natin kung paano ginagawa ang pot. Actually, nakakita na ako ng pottery pero sa vegan naman yon. Pero hindi kami nakatry kung paano gumawa. Yan, dito tayo sa harapan. Good afternoon po. Good afternoon and welcome to the pottery. I'm Ardeth. I'm one among the workers here. So this workshop started in the year 2000 by Archie Stapleton. He was a son of an American missionary who came here in the 1960s. He saw the potential of our local clay and our local soil for pottery production. That's why when he went back to the States, he studied pottery, mastered it, and then came back to Sagada to teach the Sagada people as an alternative livelihood. Pagkatapos ikwento ng ating pottery artist ang brief history ng Sagada Pottery, ay nagdemo na siya kung paano gumawa ng isang pot. ₱600 nga pala guys ang bayad dito sa demonstration. So dahil 12 kami, nagbayad kami ng 50 pesos each. Anyone for a hands-on? Dahil bida-bida ako ay nagtry din ako gumawa ng bowl. Ang additional fee ay 100 pesos for hands-on. Now, buka naman ngayon. Dahan-dahan ibuka. Yan. Tapos na po yung tuso. Buka tuso. Akyat. Akyat. Oh. Mag-iba na yan. That's your mangkok for your sinigang. Love and sweet.
Okay, so tapos na tayo guys mag-try ng paggawa ng pot. Actually, ang ginawa namin ay ramen bone. Meron nga pala sila ditong store kung saan pwede kayong bumili ng mga gawa ng mug, teacup, bowl, at iba pang mga gawa sa clay. Ito nga pala yung ilan sa kanilang mga items with prices. So kung gusto nyo ng isang magandang souvenir from Sagada, isa ito sa mga maire-recommend ko. Nakabili nga pala ako dito ng mug worth 750 pesos and shoutout kay ate kasi pinadala niya sa akin yung mug kahit hindi pa bayad. Gusto ko kasing magbayad through GCash and unfortunately mahina yung signal doon sa pottery, so sabi niya sa akin isend ko na lang daw yung bayad kapag may signal na. May nabili rin pala kami ditong cinnamon bread for 45 pesos and meron din silang yogurt for the same price, so we paid 90 pesos. Yun, ito guys yung kanilang yogurt. Kayo po gumagawa nito, no? Wow, nice. Okay, next stop natin guys, kakain tayo ng lunch. So medyo late na, 3 PM na. Oh, ano nga sa relo ko, bakit diyan ganito? Ayun, medyo late na guys, 3 PM na, pero okay lang, parang hindi pa rin ako nagugutom. Siguro dahil na-enjoy ko yung adventure. So dito tayo kakain guys. So habang hinihintay natin guys yung ating lunch, tikman natin yung cinnamon bread mula din sa pottery. Ito siya guys. May raisin. Pag may raisin, approve. Tsaka guys, bumili rin kami ng yogurt. At siya. Mandin natin yung yogurt. Ang sarap. Ba't hindi siya masyadong hindi siya maasim? Parang mas milky. Bagay siya sa cinnamon bread. Finally, na-serve na yung aming lunch. Ang in-order ko pala ay tinola at yung sa kasama ko naman ay Bicol Express. So we paid 190 pesos each kasama na yung soft drinks. Observation ko pala guys, mula sa Banawe hanggang sa Sagada, yung mga meal nila ay hindi bumababa ng 100 pesos. So suggestion ko kung pupunta kayo dito, mag-prepare kayo ng 150 to 200 pesos per meal. Pagkatapos naming mag-lunch ay dumiretso na kami sa aming next destination. So andito na tayo guys sa ating next stop. Dito naman guys, papasok tayo sa cave. So bumababa na tayo guys, papunta dun sa briefing area. Oh na, wala pa ng briefing area. Papunta na pala tayo dun sa entrance ng cave. So ito na guys yung entrance ng cave. Syempre yung ating reminders. While in Sagada, take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. Wow. Ayan, so sa part na yun, kailangan may ilaw na kasi madilim na. So hanggang dito lang sa part nito guys, yung medyo maliwanag. Kaya maganda guys, kung pupunta kayo dito, meron din kayong dalang yung ilaw na nilalagay sa noo. Ayan. Pero yung mga tour guide naman, may mga dala naman silang ilaw. Oh, okay. So, dito pala yung briefing area natin. Sumagi. So, since spelling yung gagawin natin, so we're just cave visitors. So, bibisitahin natin, tapos balik ulit dito. Pagkatapos ng briefing ay sinimulan na naming pumasok sa cave. Kung pupunta kayo dito guys, make sure na mag-ingat talaga kayo dahil isa ito sa pinakadelikadong cave dito sa Pilipinas. May mga part na hindi naabot ng ilaw yung pinakababa, so that means napakalalim nun. Ayan, so delikado na part na to guys. Kailangan pagpababa ka, uupo ka na. Ayan, bukod sa sobrang tarik, yung mga limestone kasi sobrang dulas kasi basa siya. Bukod sa malalim ay isa din ito sa pinakamahabang cave.
meron silang tinatawag dito na cave connection. That means papasok ka doon sa isang entrance ng cave, which is yung Lumiang Cave, and then lalabas ka dito sa Sumaging Cave. Natry ko na yun guys noong 2016 and sobrang nakakapagod siya, pero napaka-fulfilling kapag natapos mo. So, pa-exit na tayo guys. Yon! So, finally guys, nandito na tayo sa labas ng cave. Thank you kay Kuya. Ay, Kuya, ano po pangalan nyo? Jimmy. Yan, kay Kuya Jimmy. Siya ating tour guide dito sa Sumaging Cave. Approximately 1 hour and 20 minutes ang total duration ng aming Sumaging Cave adventure. Ayan guys, tapos na kami sa cave. Pahinga lang tayo, tapos mamaya di-dinner na tayo. Tapos bukas, another adventure. After naming magpahinga ay nag-dinner na kami around 7:45 PM. So yung in-order namin ay fish fillet and sinigang, and we paid 180 pesos each. So stay tuned guys, dahil bukas naman ay ang ating day 2 adventure here in Sagada, and pupuntahan natin ang Marlborough Hill, Blue Soil, Bumodok Falls, Sagada Weaving, and we have free time in the afternoon, so pupuntahan natin ang Yogurt House dito sa Sagada. So guys, finally, after ng napakahabang lakaran, nandito na kami guys sa Blue Soil. So, titikman natin. Hello guys! Welcome back sa ating Sagada Adventure, and today is our day 2 in Sagada. Marami tayong pupuntahan today guys, tulad ng Marlborough Hill, Blue Soil, Bumodok Falls, Sagada Weaving, and we have free time mamayang hapon, so meron tayong time para maglibot-libot sa town proper at bumili ng mga pasalubo. 4:30 AM ang call time namin today, and after 15-minute travel from our accommodation ay narating na namin ang starting point ng Marlborough Hill. Pagdating pala namin dito guys ay marami kami nadatnang nagbebenta ng breakfast, so in case hindi pa kayo kumakain, pwede kayong mag-breakfast dito. Morning. Champurrado. Magkano po? 60 po sa champurrado, 70 sa roscado natin. Ibalik na pala natin ang ating expenses calculator together with our first day expenses, that was 6,364 pesos. And bumili din kami ng bottled water dito worth 25 pesos. So the total now is 6,389 pesos. Yung mga hindi pa pala nakakapanood ng ating day 1 in Sagada, you can click the link on the description ng video na to. So kailangan talaga natin umalis ng maaga para makita natin yung Sea of Clouds. Yung pala guys, kung gusto nyo ng tungkod, may nabibili dito 35 pesos each. Reminder pala guys na ang ating second day adventure in Sagada ay more on walking sa bundok. So that means maraming mga paakyat and nakakapagod siya kasi ilang oras kayo maglalakad. So I don't recommend this kind of activity sa mga may hika or sakit sa puso unless nagpa-check up kayo bago kayo magsagada and in-advise kayo ng doktor na okay lang, you're in good shape. So that's the only time I would recommend this kind of adventure. I think malapit na tayo guys kasi may nakikita akong bahay. Tapos medyo maingay sa unahan. So, sana ito na yan kasi pagod na ako. Oh, may mga tindahan ulit. And guys, after ng mahabang lakaran, ito na guys yung Sea of Clouds ng Sagada. Nice. So, hindi pa talaga sumisikat yung araw. Pero
maganda na siya. So what more pa kapag mas tumaas na yung araw guys, mas kitang kita to. Oh, kumangkal. Ganda. Ayan, so picture muna syempre. After naming i-admire ang view ng Sea of Clouds, ay kumain muna kami ng kasama ko ng arroz caldo. This is worth 70 pesos dahil hindi pa kami nagbe-breakfast. So, alis na tayo guys dito sa viewing point ng Sea of Clouds. Unfortunately, hindi nag-clear ang fog. Ayan, sobrang kapal kasi niya. So, hindi natin nakita ng ganun kaganda yung Sea of Clouds. But that's fine. Next time na lang. After 40 minutes ay nag-decide na yung group namin na ituloy na yung journey papunta naman sa Blue Soil. So guys, meron kami nakitang wild berry. Sabi, pwede daw itong kainin. So, titikman natin. Medyo maasim. Sakto lang. Kung napapansin nyo pala guys, ay hindi kami nagbabayad ng entrance, guide, and other fees dahil yung travel agency muna namin ang nagbabayad para sa amin. Iko-collect na lang nila yung total remaining balance during our last day here in Sagada. So nakakuha po ng baston si Pat. Napakalaki ng baston. After approximately 1 hour ay narating namin ang Bitang Cliff na isang napakagandang rock formation. Sa part na to ay may mga nagbebenta rin ng snacks at drinks, so in case nagutom kayo or nauhaw sa daan ay pwede kayo ditong magmerienda. Okay, go. Magkano yan? 25 each? Okay. So guys, finally, after ng napakahabang lakaran, andito na kami guys sa Blue Soil. Eto na siya guys. Yun, sa baba. Actually dito guys sa tinatapakan natin, may part na bluish na yung lupa. Ayan, oh. Ayan, so sa part na to hinarangan na nila. Ayan, nakalagay no entry. I think before nung hindi pa siya ganun kasikat, dinadaanan tong part na to. Pero ngayon bawal na. So for viewing na lang siya. So thank God kasi ang ganda ng weather. May araw na. Pero medyo malamig yung hangin. Pero pawisan na ako guys kasi mga 3 oras na kami naglalakad. Okay guys, ito na yung entrance papunta sa viewing ng Blue Soil. And eto na siya guys. Wow. Well, hindi naman siya literal na blue talaga. Para siyang grayish blue. Ayon sa mga napagtanungan namin, kaya daw blue ang soil dito ay dahil mayaman ito sa copper sulfate. Tingnan natin ang itsura niya sa malapitan. So hindi even yung kanyang kulay. So punta tayo dun sa mas dark. Ito. Yan. So ito siya sa malapitan guys. So ito siya guys. Ito yung blue soil. Amoy natin. Wala mo siya amoy. Ayan, dati pwede pang umakyat dun eh. Ngayon bawal. And agree naman ako kasi baka masira talaga siya. Reminder pala guys sa mga gustong mag-drone, allowed dito ang drone pero ingat lang dahil may mga kable sa bandang kaliwa pag nakaharap kayo sa blue soil. Meron din dito mga bilihan ng pagkain guys, so in case nagutom ulit kayo, pwede kayong kumain dito. Meron din silang mga tinitindang mga drinks. So goodbye na muna tayo sa Blue Soil.
Bye-bye Blue Soil. Ayan, so tapos na tayo dito sa stopover natin dito sa Blue Soil. Punta na tayo sa lodge kasi mag-breakfast na tayo. Approximately 4 hours ang inabot ng kabuuan ng tour namin sa Marlborough Hill and Blue Soil. Kasama na doon ang pahinga at picture taking. Pero sulit naman guys ang pagod kasi sobrang ganda ng mga view. Lalo na yung Blue Soil syempre. It's one of a kind, no? Wala naman. After ng aming first activity for second day ay dumiretso na kami sa aming lodge para mag-breakfast at magpahinga dahil sunod naman nating pupuntahan ang sikat na Bumodok Falls. Kakainin muna tayo kasi saka tayo papahinga. So guys, nandito na tayo sa lodge. And eto guys, ang ating breakfast for today, Long Silog by Bilza Lodge. So kasama na to guys sa binayaran natin for joiner package. Okay guys, ready na tayo for Bumodok Falls. So tapos na tayo mag-rest. And ngayon naman guys, 11:30, nakaschedule tayong pumunta ng Bumodok Falls. So lakaran to and mainit. So make sure na meron kayong sunblock. Kung may payong, magpayong. Pagdating namin sa drop-off point ng Bumodok Falls ay nagbigay muna ng briefing ang aming mga tour guide. Isa lang, parang naman ako matanda sa magdami. Hi, at siya si Martha. Martha, ako naman po si Nanay Jason. Okay? So, Martha, siya po yung magiging leader natin ngayon at ako naman po yung sweet pork. Ako yung tagapago sa hindi makalala. Hindi ako mabagal sa harap, no? Ako lang bagal. Ako yan, ako yan. Para Saan maging yung gawa ng face? Sige ako. Okay. Tapos yung tungkod niya double purpose siya na. Pag mabagal na sa harapan niya, sundutin niya sa harap. So start na guys ang ating adventure papunta sa Bumodok Falls. So nakalimutan ko yung cup ko. So napabili ako dito ng ito 150 pesos. So kung ayaw nyo ng mapagastos, make sure na may sarili kayong dalang cup kasi nga mainit. Yung mga tungkod na gamit pala namin dito guys ay provided na ng tour guide and wala siyang bayad pero ibabalik pagkatapos ng tour. Unlike doon sa Marlborough Hill na bibili kayo ng tungkod for 35 pesos but of course after ng tour sa inyo na yon, pwede nyo siyang gawing souvenir. And so medyo malayo-layo na guys yung nalakad namin and from here tanong na dito yung community sa baba. Ayan, so dadaanan natin yan guys papunta dun sa falls. Andun sa part na yun yung falls. So medyo malayo siyang lakaran. So kumusta pat ang lakad natin papuntang falls? Anong masasabi mo? Ha? Part mo din? Sus ko, Patricio, makinig ka. Tinatanong ko. Okay Kumusta naman. Ayun guys, nangunguha na naman si Pat ng mulberry. Tama na! Ayun na, inubos na ni Pat. Inubos na. So guys, may nakita na naman tayo ditong wild berry. Eto siya. Ito natin. Maasim, Pat! Well, Maasim! pag violet, at pwede na to. Doon yung bird family ng berry. Yung kanina guys na kinain ko na ganun doon sa Blue Soil, medyo matabang, para siyang lasang strawberry na medyo matabang, pero ito yung nandito maasim, baka hindi pa siya hinog, kaya ganun. So ito guys, narating na natin ang kanilang community, yung community nila malapit sa Bumodok Falls. As far as I know, ito na yung sign na nasa kalahatian na tayo. So ito guys, mula dito 1.2 kilometer pa yung Bumodok Falls. Hello! Grabe guys, ito na yung part na napakaganda ng view. Ayan o, grabe yung bundok.
mas ma-appreciate nyo to guys sa personal. Marami nga palang mabibilihan ng pagkain, ng snacks at drinks sa daan patungo sa falls, so mag-ready kayo ng cash just in case magutom kayo or mauhaw. Dahil mainit, so masarap uminom ng malamig, kaya bumili kami ng Mountain Dew worth 35 pesos. Pagkatapos ng ilang minutong pahinga ay nagpatuloy na kami sa paglalakad patungo sa falls at nadaanan namin tong napakagandang rice terraces ng Fidelizan Sagada. At syempre, hindi maiiwasang mag-picture-picture sa ganito kagandang lugar na lalong nagpatagal sa journey namin papunta sa falls. Charot lang, syempre kasama na talaga yan sa mga travels. Pagkatapos ng mahigit isang oras ay sa wakas narating na namin ang napakaganda at napakataas na Bumodok Falls. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand. At syempre, hindi tayo magpapahuli na ma-experience ang lamig ng tubig ng Bumodok Falls, kaya after 10 to 15 minutes ay lumusong na din ako sa tubig para mag-swimming. And yes guys, you heard me right, napakalamig ng tubig dito, para siyang galing sa ref, and hindi yan exaggeration. Wala nga pala akong dalang pamalit na damit nung pumunta kami dito sa falls, pero okay lang yan dahil sa sobrang init ay natuyo na ako sa daan bago pa kami makabalik sa drop-off point. Guys, ito pala si Ate Martha, ang ating tour guide. So, reunion namin to after ilang years? 6 years, no? 2016. So, siya din yung tour guide namin nung unang nakapunta ako dito noong 2016. So, ngayon siya ulit. Say hi! Kumusta po ang pagbaba natin sa falls? Eto nga pala guys, si Nanay Hazel, yung isa pa nating tour guide, and grabe, sobrang informative niya. Ang dami naming nalamang information about sa Bumodok Falls. So if you're watching right now, we are very happy and grateful na kayo po ni Ate Martha yung naging tour guide namin sa Bumodok Falls. So tapos na tayo guys bumisita sa Bumodok Falls. And tapos na tayo mag-swimming. Ang lamig ng tubig. Pero okay lang guys kasi yung papunta dito, mainit, nakakapagod. So, after ng pahinga, ang sarap din mag-swimming dun sa malamig na tubig. Template muna tayo. This is 15 pesos guys. After almost 1 hour na paglalakad mula sa falls ay nagpahinga kami dito sa nadaanan naming tindahan, and good news sa mga mahilig magkape, meron sila ditong tindang Arabica coffee. Merong buo pa pero meron din silang tinitinda na nag-grind na. 250 pesos ang presyo ng bawat isa. Pero ang binili ko sa kanila ay ang kanilang Muscovado sugar worth 80 pesos. Meron din palang tubuhan dito sa Sagada, so sila mismo ang gumawa ng mga asukal na to. After ng mahabang lakaran ay sa wakas narating din namin ang terminal ng jeep. Dito ay kumuha kami ng isang jeep na rent namin, and we paid 30 pesos each para dalhin tayo doon sa ating drop-off point kanina. Sakto naman yung dating namin dahil pinay-prepare na nila yung aming late lunch. We paid 250 pesos each para sa boodle fight na to, and only rice na yon. Medyo late talaga yung lunch namin, but for some reason hindi ako nakakaramdam ng gutom. Siguro dahil na-enjoy ko talaga yung tour namin dito sa Sagada. Eto pala guys yung contacts ng kinainan namin, so in case gusto nyo ring itry ang boodle fight after ng Bumodok Falls, you can contact them in advance para ma-prepare nila yung lunch nyo. After namin kumain at pagpahinga ng konti ay dumiretso na kami sa van para ipagpatuloy ang aming tour sa Sagada Town proper. Shoutout pala sa aming travel coordinator na si Kuya Roji dahil never naming na-feel na nirarush na kami sa bawat stopover. Bago kami makarating sa mismong Sagada Town proper ay dinaanan muna namin ang Sagada Weaving kung saan napakarami nilang pasalubong na pwede nyong pagpilian. May mga bags dito, body bag, backpack, mga keychains at kung ano-ano pa na mga gawa sa Sagada. Napuntahan din namin guys yung paggawaan ng bag na to, pero bawal istorbehin yung mga nagtatrabaho dahil nagtatrabaho sila doon ng marangal.
After sa Sagada Weaving ay naglakad-lakad na kami sa Sagada Town proper, and dito namin nakita yung Sagada Tourism Office katabi ng police station. So in case pupunta kayo dito guys sa Sagada and wala pa kayong itinerary, pwede kayong magpatulong sa kanila. Meron din pala sila ditong ATM, so in case na ubusan kayo ng cash, pwede kayo ditong mag-withdraw. Habang naglilibot sa mga souvenir shops ay napansin ko tong bulol. Ewan ko ba kung bakit nahihilig ako sa mga gantong souvenir ngayon, pero binili ko to. This is worth 480 pesos. Medyo nakaka-surprise lang kasi sa ibang shops ang laki ng difference ng prices. Like sa iba nakita ko may 600 plus, meron ding 700. I'm not sure kung dahil yun sa kahoy na ginamit, but I'm satisfied dito sa nabili ko. Syempre hindi mawawala ang mga classic na pasalubong natin tulad ng mga keychains. Nakabila ko dito ng 7 pieces for 100 pesos. Meron din pala sila ditong tinitindang mga bahag. This is a perfect souvenir and napakaganda ng quality ng mga gawa nila guys. Yung presyo nito ay nag-start sa 400 plus, depende sa klase at sa size na mapipili nyo. Nadaanan din pala namin ang sikat na yogurt house, so hindi na namin pinalampas ang pagkakataon na matikman ang sikat na sikat nilang yogurt. Bukod sa yogurt ay marami din sila ditong binebentang meal, so pwede kayo ditong mag-lunch or dinner. After naming umorder ay dumiretso kami sa second floor dahil napili namin kumain sa kanilang terrace na overlooking sa street ng Sagada. So this is a perfect location lalo na kung gusto mo mag-relax habang kinakain ang napakadaming yogurt. Grabe guys, na-surprise kami nung sinerving yogurt dahil ang dami pala niya. So nakatipid kami guys ng dinner dahil pagkatapos namin kumain ng sangkatutak na yogurt ay busog na kami. Nagpasundo kami sa van nung pauwi na kami, and habang papunta kami sa parking ay may nadaanan kaming Honesty Wine Bar. So para siyang Honesty store sa Batanes, walang nagbabantay, so kayo na yung bahalang magbayad, depende sa item na kukunin nyo. So they have two choices, isang Bugnoy wine at yung isa naman ay blueberry wine. Ang full shot ay 40 pesos and 20 pesos naman para sa half shot. Kumuha kami ng isang full shot ng blueberry wine worth 40 pesos. Nagtapos ang ating day 2 in Sagada with a bonfire prepared by our travel coordinator, Kuya Roji. And grabe guys, hindi kami prepared sa kanyang libreng pa-concert. Hindi ko mabilang kung ilang kanta yung kinanta niya nung gabing yon. Kaya kung nanonood ka ngayon, Kuya Roji, thank you so much sa iyong libreng pa-concert. Good morning guys! Welcome to our third day in Sagada. Hey guys! Thank you so much for visiting my channel again, and for today's vlog, I'll be featuring my third day adventure here in Sagada plus yung total na nagastos natin sa adventure na to. 6 AM ang aming call time for today's adventure, and after 10-minute travel from our accommodation in Bilza Lodge, ay narating namin ang St. Mary's Church kung saan imimit natin si Kuya Francis, ang ating tour guide papunta sa Hanging Cafe. Dito yung pupuntahan natin cafe. Pagkatapos magbigay ng briefing ni Kuya Francis ay sinimulan na namin ang aming adventure. So ngayon guys, papunta kami sa Hanging Coffin at saka yung new cemetery nila. The tradition nila before na kapag may namatay, hinahang nila yung coffin sa mga bato or nilalagay sa cave. So yun yung pupuntahan natin ngayon guys. Habang kami ay naglalakad patungo sa aming first destination ngayong araw ay hindi ko pinalampas ang pagkakataon na manghingi ng tips sa mga nakasama natin dito sa Sagada. Nga ulit ang ating name. Hi, Mary. I'm Anne. And anong magbibigay mong tips sa mga future travelers dito sa Sagada? Tips, siguro maganda sila ng jacket. Depende rin sa sa month ng puntahan nila. Yeah, kasi April ngayon pero malamig pa din. Malamig yung umaga, kailangan sila din ng jacket. Yeah, magdala ng jacket. Ayun guys, eto man si Ate Joy. Ayan, ano magbibigay mong tip sa mga future travelers? Dapat physically fit.
Bakit? Sakit sa katawan. Yeah, Kasi maraming lalakarin. correct. Pero worth it naman. Yes, correct. Puro lakaran kasi guys yung Sagada Adventure. So, kailangan talaga kahit pa paano dapat nag-exercise. Yun yung hindi ko nagawa guys. Hi Ate Marisa. Ano pong tip natin sa mga future travelers dito sa Sagada? Maghanda ng... maghanda sa lakarang mahaba-haba. Yun. So lakaran din guys ang kailangan natin paghandaan, Oo, sabi ni Ate. kailangan physically fit talaga kasi malalayo yung nilalakad. Maganda dito kasi masasarap yung food. Ay oo. Yun. Oo nga yung mga food. Yun yung the best. Pero ang napansin ko, walang bumababa ng 100 guys. So, make sure na magdala Kailangan ng extra magdala budget. ng extra budget talaga kasi medyo mataas-taas din yung price. Yeah. Yun yung isang tip. Pero okay lang kasi mga fresh naman yung mga gulay nila dito. Kasi Oo, dito rin as galing yung in. mga gulay eh. As in, organic lahat ng food nila eh. Thank you so much. Thank you! After ng ilang minutong paglalakad ay narating namin ang modern and new cemetery ng Sagada kung saan nag-share ng brief history and some important information ng ating tour guide. Pag November 1 yan po yung ginagamit namin. Instead na kandila. Kasi noon, can't afford yung kandila. Napakamahal siya. Kung mapapansin nyo pala guys ay hindi ko pinapakita ng buo sa vlog ko ang mga briefing, lalo na kapag nagbibigay ng important information or brief history ang ating mga tour guide. Yun ay para hindi mawala ang element of surprise and excitement in case pupuntahan nyo din yung mga tourist destination na pinifeature ko sa aking YouTube channel. Nasa cemetery tayo. Natakot sa joke mo kuya. So ingat daw guys pag nagpa-picture dito kasi mas malapit ang sementeryo kaysa sa ospital. Sa parteng ito ng daan papunta sa Hanging Coffin ay matatanaw nyo ang tinatawag nilang Echo Valley. Echo Valley ang tawag sa lugar na to dahil pag sumigaw ka dito ay maririnig mo ang echo ng iyong boses. Dati ay pinapayagang sumigaw ang mga turista sa parteng ito, ngunit ngayon ay bawal na. Bakit? Yan ang kailangan nyong alamin pag pumunta kayo sa Sagada. So guys, meron pa tayo isang kasama dito na magbibigay ng walang kabuluhang tip. So Pat, anong tip yung magbibigay mo sa mga future travelers? Huwag ka lang sumama. Anong tip? Mag-jacket. Ayo, yes. Mag-jacket guys kasi summer ngayon, mainit sa Manila pero dito malamig. After almost 20 minutes na lakaran ay narating namin ang famous and historical na Hanging Coffin ng Sagada. Hindi ko alam kung ako lang pero nung unang beses ko itong makita ay kakaiba yung pakiramdam na makita mo ito sa personal versus sa libro. Napakayaman ng ating kultura, kaya sana maalagaan ang gantong mga lugar para makita pa ng mga susunod na henerasyon. Welcome to Hanging Cafes. Yung Hanging Cafes natin year is 1950. Muling nagsalaysay ng brief history ang aming tour guide na talaga namang nagpamangha sa aming lahat. Kaya masasabi ko na ang Sagada Adventure naming ito ay hindi lamang for leisure, kundi isang pagbalik tanaw sa nakaraan ng ating mga ninuno at pagdiskubre sa napakayamang kultura nating mga Pilipino. Kung naman yung magtatanong sa inyo, May exam. guys, ano yung purpose natin sa pagbaba dito sa Hanging Cafes? Matapos ang ilang minuto ay nagsimula na maglakad ang aming grupo pabalik sa starting point at para naman bisitahin ang aming next destination, ang St. Mary's Church. Good morning. Good morning po. Hello po, good morning. Mga taga-saan po? Tinlupa po. Taga Muntinlupa. Hello, baby. Hiya siya. Sige po. So yun guys, tapos na ang ating Hanging Coffin Adventure. So, maganda na napupuntahan natin yung mga gantong lugar para naintindihan natin yung culture. Kasi syempre modern days na. So, yung mga old tradition, mostly hindi na siya ginagawa. Hinihingal ako. Ang taas ng inakyat namin guys. So, good morning. Ate, ano pong name natin? Mari. Marie, ano pong magbibigay nating tips sa mga future travelers dito sa Sagada? Okay, pupunta sa falls. Pupunta sa falls.
Pero pagkadating nyo doon, napakasaya naman sobra. Yes. Sabi ko lang na wag pupunta, pero talagang totoo, pagod. Oo, Pagod, pero worth it naman ang pagpunta nyo pag nandun na kayo. Kate, tapos Michael. Kate and Michael. Ayun. Ano mabigyan yung tips ng mga future travelers natin dito sa Sagada? Try nyo. Sagada, must try. Ano kailangan? Na kayo sa lakan. Mag-exercise muna bago pumunta. Ayun. Guys, yun yung pinaka-common na tip talaga yan, no? Mag-exercise. Around 7:05 AM nang marating namin ang napakagandang St. Mary's Church ng Sagada. Matapos ang ilang minuto ay nagpaalam na kami kay Kuya Francis, ang ating naging tour guide dito sa Hanging Coffin, Echo Valley, and St. Mary's Church. After 8-minute travel ay narating namin ang sikat na abandoned bus. Pagkatapos naming magpa-picture sa abandoned bus ay itinuro ng aming travel coordinator na si Kuya Roji ang isang perfect spot kung saan matatanaw mo ang napakagandang mga bundok ng Sagada. After naming ma-enjoy ang view sa part na to ay nag-decide na kaming bumalik sa lodge para mag-breakfast. So kakain muna tayo ng breakfast and then kuha na ng gamit. Tapos paalis na tayo today. Pupunta na tayo ng Baguio. Ang breakfast natin today ay corn silog provided by Bilza Lodge. Kasama na ito sa binayaran nating tour package as joiner. And it comes with bottomless coffee. So check out na tayo guys dito sa ating lodge. So naka-ready na ang ating mga gamit. Bago nga pala kami umalis sa aming accommodation ay sinetal muna namin sa aming travel coordinator na si Kuya Roji ang aming remaining balance na 930 pesos each. Ito ay para sa registration, entrance and guide fee at para sa service na kinuha namin nung pumunta kami sa Malbur Hill. Guys, ito yung ating travel coordinator dito sa Sagada, si Kuya Roji. Invite mo sila, Kuya Roji. Hello, sa lahat nga pala ng gusto mag-travel sa Sagada, punta lang kayo sa page ng Travel Now Asia. Makikita niyo may starfish na logo. Yes po, magaling yung kumanta. Pag nag-ano kayo, bonfire, kakantahan niya kayo, meron siyang sarili niyang concert. Thank you Kuya. Palang ating napakasipag na driver. Pangalan mo Kuya? Junior. Ayun, si Kuya Benson. Around 9 AM nang umalis kami sa Sagada pero hindi pa dito nagtatapos ang ating adventure. Kung napanood nyo ang aking vlog noong day 1 ay na-mention ko na meron tayong side trip sa iba pang part ng Mountain Province at sa Baguio City. Ang unang stopover namin pagkaalis ng Sagada ay sa Bontoc, Mountain Province kung saan makakabili kayo ng mura at mga sariwang gulay. So ito guys, na binili nating gulay, 230 pesos lahat to. Meron tayong repolyo, lettuce, cucumber, bell pepper, at saka cauliflower. Ang sumunod na stopover namin ay ang inverted house ng Mangkayan, Benguet. So ito naman yung itsura niya dito sa side na to guys. Ang ganda. Imagine dito ka nakastay tapos dito sa harap mo ay taniman ng mga gulay, ang ganda ng view. So ngayon guys ay 11 AM. Tirik ang araw pero hindi sobrang init kasi medyo malamig pa yung hangin kahit April na ngayon. Matapos kong enjoyin ang view ay nanghingi ulit ako ng tips sa isa sa mga nakasama natin dito sa tour. Anong advice niyo sa mga future travelers dito sa Sagada? Always bring sweater kasi super Kasada. Sagada. Bring a
lot of sweater kasi super lamig sa Sagada, especially pag winter, ay pag per month. Another stopover tayo and this time ay sa Atok, Benguet. Konting trivia lang guys, itong lugar na to ay malapit sa Northern Blossom. So andito na tayo guys sa marker ng highest point ng Philippine Highway System. Pero ngayon kasi ay pangalawa na lang to. Nasa 7,400 feet ito above sea level. So pangalawa na lang siya kasi yung pinakamataas ay nasa Ifugao and nasa 7,900 yun. So in case kulang pa yung mga pasalubong nyo guys, dito sa part na to maraming mga pasalubong items. Ayan, mga souvenir shops. So ito guys yung viewing deck. So guys, may strawberry taho din dito. Ayan, 50 pesos each. Nice. Yun, dami. Yummy. Pat-pat ko naman. Yun. So kung dadaan kayo guys dito, bili kayo ng taho kay kuya. Pangalan mo kuya? Jason? Yun. Sarap. Pagkatapos namin kumain ng masarap na taho ni Kuya Jason at titigan ang napakagandang kabundukan ng Atok, ay dumiretso naman ang aming grupo sa La Trinidad, Benguet upang kumain ng lunch. Eto guys ang kanilang menu, paki-screenshot na lang para magkaroon kayo ng idea sa kanilang mga prices. Ito yung in-order ko, beef broccoli worth 150 pesos. Napakasarap nito guys, sulit na sulit ang 150 pesos and lasang-lasa mo na fresh ang mga gulay na ginamit. Pop quiz muna tayo guys. Kapag naririnig nyo ang La Trinidad, Benguet, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Sa mga sumagot ng strawberry, parehas tayo guys ng naiisip. So after naming mag-lunch kanina ay dumiretso na kami dito sa strawberry farm na pag-aari ng Benguet State University. So dito makakabili kayo ng mga fresh strawberries. Meron din ditong strawberry ice cream, of course yung strawberry taho. And syempre papasukin natin yung kanilang farm. Pero hindi na ako guys naglibot sa kabuuan ng farm dahil nung February ay kagagaling ko lang dito. By the way, yung mga hindi pa pala nakakapanood ng aking 6-day Baguio adventure, you can click the link sa description ng video na to. Hey guys, we have our friend here from Poland. What's your name? Mark. So Mark, what can you advise the future travelers in Sagada? Wonderful place and everybody should visit. Okay, what did you enjoy the most? Which? Everything. Wow. At dahil nandito na rin lang tayo sa strawberry farm ay hindi ko na pinalampas ang aking pagkakataon na makabili ulit ng kanilang napakasarap na strawberry jam. So ito guys yung binili ko, 50 pesos ang isang bottle niyan. Bumili ako ng dalawa, so that's 100 pesos. Anong pangalan niyo po kuya? Jerry. May nagbebenta rin pala ng strawberry ice cream dito sa labas ng strawberry farm. So bumili rin kami dito ng isang cone that's worth 50 pesos. Suggestion ko lang pala sa mga gumagawa ng strawberry ice cream, I think mas magiging masarap pa ang inyong ice cream kung lalagyan nyo ng strawberry tidbits para mas malasahan ng mga consumer ang sarap ng strawberry ng La Trinidad, Benguet. Around 4:30 PM nang umalis kami sa strawberry farm and after approximately 30 minutes ay narating namin ang sikat na Lion's Head sa Cannon Road. So finally guys, andito na tayo sa ating last stop sa ating Sagada adventure with Baguio side trip. Ito guys yung Lion's Head. Yeah, ang laki niya. So ilang beses ako nakadaan dito and ilang beses na rin ako nakapunta ng Baguio. Pero hindi pa ako nagpapapicture dito. So first time. Ayan siya guys, ang laki. At dito nagtatapos ang ating 3-day Sagada adventure. So ang total na nagastos natin ay 9,324 pesos for one person. That is for 3 days and 2 nights as a joiner.
Pero syempre, pwedeng-pwede nyo yung i-adjust depende sa mga bibilin nyo, lalong-lalo na sa mga pagkain at pasalubong. Sa mga nagtatanong pala kung ano ang mas maganda, kung joiner or private, yan ay nakadepende sa time and budget. Kung meron naman kayong enough budget and hindi limited yung time, mas maisa-suggest ko ang private para hawak nyo ang oras nyo. Hindi kayo magmamadali sa bawat location na pupuntahan nyo. Pero kung limited ang time and budget, mas okay pa rin ang joiner. But always remember na kapag joiner, meron kayong sinusunod na itinerary na kailangan irespeto ng lahat. Again, this is Travel YOLO and I hope nakatulong na naman ako sa pagpaplano nyo ng inyong mga future travels. Thank you so much for all your support, guys. Please like and subscribe. Kamusang Balan News. Ano yun? Alaksan FR. By Jessic. Bye, Jessic, yes. Because anytime can happen. Yes, dala kayo ng gamot. O kasi kahit April malamig yun, no? Yeah. Thank you so much. Let's go. Pasok mo.